is about Father's love. Father's love. Alam ko na itong Luke chapter 15, verses 11 to 24, is ilang beses na natin natakil, ilang beses nyo lang napakinggan, maaari ilang beses nyo na rin nabasa, no? Ilang beses nyo na napag-aralan, ilang beses na natin pinag-aralan. But there are always different and new revelation that comes from the Holy Spirit, no? Na pwede natin pakinabangan. Pwede natin mai-adapt sa ating buhay. Father's love. Kapag kasi di ba, itong mundo na to, yung sa literal, mas sineselebrate ng mundong ito ang Mother's Day kaysa sa Father's Day. Mas sineselebrate ng mundong ito. Hindi natin nakikita kung ano ang sacrifices ng Father. Although ang Mother, ibang sacrifice. But there is also a sacrifice na hindi natin madalas napapahalagan pagdating sa mga tatay. How much more ang Lord? Ang ating Father in Heaven. Dapat nating makita kung gaano tayo pinapahalagahan ng ating Amang nasa langit. Gaano nga ba ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit? Hindi ba nga yung pag-ibig niya? Sabi ng John chapter 3 verse 16, therefore God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino pa ang makakagawa ng isang ama na ipagkakaloob mo yung kaisa-isang anak para sa katubusan ng kasalanan ng bawat tao? Tanging ang ating Panginoon lamang ang makagagawa niyan. Kaya nga hindi natin pwedeng pagtayan, hindi matutumbasan ni naman kung gaano kalawak at gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Ama nasa langit. Luke chapter 15, verses 11 to 24. Basahin ko po. Nailagay. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking mamanahin. At hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Ito pa lang, tingnan natin, makikita natin, itong anak is parang gusto niya na talagang mamuhay ng sarili. Ayaw niya na doon sa poder o doon sa anong tawag natin dito, yung pangangalaga ng kanyang ama. Gusto niya parang niya na rin sinabi na tay, kanya-kanya na tayo. Ibigay mo na sa akin yung parte ko, bahala na ako sa buhay ko, bahala ka na rin sa buhay mo. Total, anak mo ko, may karapatan ako dyan, part ko yan, nagmamalaki pa. Kasi sa batas, hindi may bibigay yung kayamanan hanggat hindi namamatay yung magulang, yung nagmamayari talaga. Kaya para maging legal, kailangan mamatay. Para na rin sinabi siguro, kung iisipin natin, para yung sinabi na kailangan hindi ka palang mamatay. Doon sa kanyang ama, para makuha mo na yung mana mo. Buhay pa, kinukuha na yung mana. So, and then, umalis siya sa pumunta sa isang lugar, pinagbili ng bunso ang kanyang kapatid, nagpunta sa malayong lupain, nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Verse 15. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya ay pinagtrabaho niya nito sa isang babuyan. Ngayon, na isang dating mayama, anak ng mayaman, may kaya, nasusunod lahat ng gusto niya, nakakain niya lahat ng gusto niya, nagagawa niya lahat ng gusto niya, nabibili niya lahat ng gusto niya, namasukan. Saan namasukan? Sa isang piggery, sa isang babuyan. So ano gagawin niya doon? Siyempre, pag-aalaga ng baboy, nagkaroon kasi ng matinding tagirap, nagkaroon ng matinding tagutom. Pansinin natin sa buhay natin, kapag tayo ay lumalayo sa Ama, kapag tayo ay lumalayo sa Lord, kapag tayo ay lumalayo sa piling ng ating Ama, nagkakaroon tayo ng matinding pagsubok. Nagkakaroon tayo ng matinding problema.
isang matinding problema ito na nangyari. Noong una, tama. Lumayo ka sa Lord, nag-e-enjoy tayo. Hindi ba? Masaya tayo. Noong una, masaya tayo. Masaya natin yung mga barkada natin. Masaya tayo yung mga kaibigan natin. Hindi mo na ng palagay. Naging masaya naman tayo. Pero pansamantala. Dahil dumating yung time na yung mga kaibigan na yan, hindi ka kayang samahan sa oras na talagang ikaw ay nangangailangan. Oh, masasamahan ka lang yan kapag oras na ikaw ay pinapakinabangan. Parang gano'n. Ngayon, dumating dun sa point. Pansinin natin, sa buhay natin, dumadating sa point na kapag pakiramdam natin ay malayo tayo sa piling ng Ama, parang ang hirap mabuhay. Parang ang hirap manalangin. Parang ang hirap sagutin yung mga tanong na nangyayari. And then, sometimes, ang nakakalungkot pa, we are questioning God. Bakit ito nangyayari sa akin? Hindi ba dapat ang questionin natin sa ating sarili? Bakit ito nangyari sa akin? Ano ang naging problema sa akin? Ano ang naging pagkakamali ko? Ano yung bagay na nagawa ko na hindi karapat-dapat sa harapan at paningin ng aking Ama? Okay, so nagkaroon ng matinding tagutong. Verse 16, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking Ama, samantalang ako'y namamatay na sa gutom. Babalik ako sa aking Ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin anak ninyo, ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila. Kung mapapansin natin dito, na-realize nitong bunsong anak, na-realize niya nung time na siya ay nagkamali na, nung time na siya ay naghihirap na-realize niya ang kanyang pagkakamali. So, walang masama sa pag-amin ng pagkakamali. Walang masama sa pagtanggap na tayo ay nagkamali. Kasi nagkamali na nga tayo, alangan naman sasabihin pa natin, nagkamali na tayo, hindi na ako karapat dapat bumalik. No. Kapag ang isang tao ay nagkamali, kapag ang isang tao ay nagkasala, walang ibang dapat unang gawin, kundi bumalik sa kanyang Ama. Bumalik tayo sa ating Ama na nasa langit. Pagbalik natin, kaya nung sabi ng bunsong anak, sabi niya, babalik ako sa aking Ama. Sasabihin ko, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Huwag niyo na akong ituring na anak. Ituring na lamang ninyo kung isa sa inyong mga alipin. Bakit? Napag-isip-isip niya na yung alipin ng kanyang Ama, kumakain ng sapat, sobra-sobra pa. Samantalang siya nakikihati doon sa pagkain ng baboy. Nag-aalaga ng baboy, pagka may nakita pwede pang kainin na siguro, siya na yung kakain. Maaaring nakikipag-away pa siya doon sa baboy. Tapos na-realize niya. And then, kapag na-realize natin na tayo nagkamali, unang-una natin gawin, tumayo at bumalik sa ating Ama. Huwag yung na-realize na natin, tapos wala naman tayong ginawa. Mas maganda na na-realize natin, nagkamali tayo, nang sa ganon, maitama natin yung pagkakamali. Kasi kapag nalaman na natin yung pagkakamali natin at wala tayong ginawa doon sa pagkakamali na yun, hindi natin maitatama ang anumang mali na nagawa natin. Kailangan natin na itama yung ating mali na nagawa. Sa panong paraan, una, tumayo tayo at puntahan natin yung lugar na kung saan natin dapat itama yung ating pagkakamali. Tuloy natin sa verse 20. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Ito, di ba, sabi niya, uuwi ako sa tahanan ng aking Ama. Sasabihin ko, nagkasala ako sa Diyos at sa tao. Nung na-realize niya, tumayo siya. Pumunta siya. And then, ang sabi ng verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi. Pinuntahan niya. Hindi siya nag-stay doon. Malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang Ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat tawagin anak ninyo. Tingnan mo niya, noong na-realize niya yung kanyang pagkakamali, ang sabi niya, uuwi ako
sasabihin ko sa aking Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Then tumindig siya, tumayo, pumunta, at nung nakaharap niya na yung kanyang ama, kung ano yung na-realize niyang pagkakamali, kung ano yung sinabi niya sa kanyang sarili, nung na-realize niya yung kanyang pagkakamali, nung nakaharap niya na yung kanyang ama, sinabi niya kung ano yung na-realize niya na pagkakamali niya. Sinabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Huwag niyo na po ako ituring na anak niyo. Ituring niyo na lamang po ako isa sa inyong mga alipin. Minsan po sa atin, kaya hindi tayo makabalik sa ating ama. Na-realize natin ang pagkakamali, ayaw nating bumalik. Na-realize natin ang pagkakamali, bumalik man tayo pero hindi natin inaamin yung pagkakamali natin sa ating Panginoon. No, i-justify natin. Madalas i-justify pa natin yung pagkakamali natin. Kaya ko naman ginawa yun dahil si ganito. Kaya ko naman ginawa yun dahil sa ganyan. No, ang mali ay walang excuse. No. Ang paggawa ng pagkakamali, hindi natin dapat i-excuse o hindi natin dapat isisi sa kung kanino. Because we allow ourselves to do that. Kahit ano namang gawin ng tao, ng ibang tao, maging ang demonyo, kahit anong gawin niya sa ating pilit, kung ayaw natin, wala siyang magagawa. Walang magagawa ang demonyo. Walang magagawa ang sino mang tao kung hindi tayo pipilit. Kaya naman tayo pumapasok o nakakapasok dun sa temptation, kaya tayo nagagawa ng kasalanan because we allowed ourselves to do yung bagay na yun. No? So, nung yun yung sinabi niya, nung na-realize niya na, huwag na akong ituring na iyong anak, ituring mo na lamang ng isa sa inyong mga alipin. Ngunit ano ang sinabi ng kanyang ama? Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali. Kunin ninyo ang pinakamagandang damit. Tingnan ninyo ang pagmamahal ng isang ama. Pagmamahal ng isang tunay na ama. Nakita niya yung kanyang anak. No, wala nang damit. Umalis siguro, ang guwapo nung umalis. Ang bango-bango nung umalis. May suot na magarang damit. Nung bumalik, malamang amoy baboy nito kasi galing sa babuyan. Oh. Imagine na lang natin yung amoy ng baboy. Madalas natin naaamoy. Hindi ba't ang sakit sa ilong? Pero siyempre, sasabit mong nanay, anong tatay, sasabit niya. Nakita niya yung kanyang anak, sasabit niya, tumakbo, niyakap. Sa damdaman, sabi niya siguro, bali amot mo kaya anong sabi? Madali! Sabi niya doon sa alila na, ikaw ba naman tatay mo? Hindi mo ba? Para ka lang yung mga yakap ng baboy, di ba? Yun yung parang niyakap niya siya. Madali! Sabi niya, kunin ang pinakamagandang damit. Hindi lang yun, hindi pa natapos sa pinakamagandang damit. Ang sabi pa niya, at bihisan ninyo siya. Suotan siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Okay na yun? Binigyan pa ng singsing. Oh, may sandalyas, ibig sabihin nakapaa siya. Amoy baboy na nga. Siguro kalyo-kalyo pa. Pero namang ito pinaliguan pa. Alangan namang isusuot yung magandang damit. Tapos hindi naligo. Kahit naman gano'n bago yung damit mo kung hindi marunong maligo yun. Hindi yung bagong damit yung aamoy Kaya ito yung pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Kapag ka nagdesisyon lang ang anak na bumalik sa ama. Minsan kasi yung anak na ang nagkamali, yung anak pa ang bapride. Tayo na nga ang nagkamali, tayo pa sasabihin natin, tayo ko muna lang yan. Hintayin mo muna na tuparin ni Lord yung pangako niya bago ako bumalik. Para natin sinasabi na sa kailangan ko muna ng suweldo bago ako magtrabaho. Pwede pa natin sabihin yung sa mga ina-applyan natin, mag-a-apply tayo ng trabaho. Gusto ko sana pumasok dito Kaya lang, bago sana ako mag-apply, pwede bang pagtrabaho? Pwede bigyan niyo muna ako ng sweldo? Ito yung mukhang mo. Ito na yung resume mo. Ito na yung mga requirements mo. Dito to, dumayas ka dito. Baka ipukpukpuk sa'yo. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin ipakita, hindi na desidido tayo doon sa isang bagay. And then kapag nakita,
nung master natin dito sa lupa, hindi ba tayo i-bless? How much more ang ating amang nasa langit? How much more ang ating mga magulang, biological parents natin, kapag nakita tayo na tayo ay maayos, na tayo ay talagang sumusunod sa kanila, na tayo ay maaasahan sa mga gawain bahay, hindi ba tayo i-bless? Hindi. Kung sino yung tamad, siya pa yung pinakamaraming hinihiling. Bilang mo nga ako ng iPhone. Bilang mo nga ako ng laptop. Online class na yun. Bilang mo ako ng laptop kahit yung MacBook lang. Demanding. Bilang mo nga ako ng ganito. Tapos pag hindi nasunod ni nanay o ni tatay, pag hindi nasunod, sasama ang loob. Tapos pag inutusan, ano gagawin niya? Hindi mo nga binili yung pinapabili. Diba? Samantalang si kuya, samantalang si ate, binilan ng ganito. Iba ka masipag. Iba ka deserve. Kaya ang sabi niya, kunin ninyo. Nung nakita niya, nung bumalik na yung anak, niyakap, kunin ninyo yung pinakamaganda. Bakit kaya kinuha ko? Deserve niya eh. Deserve mong anak, bumalik, deserve ng anak ang pagpapatawad ng ama. Anak niya yun eh. Magulang, ang magulang hindi kayang tiisin ang anak. Pero ang anak, kayang tiisin ang magulang. That's true. Then tsaka natin marirealize, pag naging magulang din tayo, totoo pala yung sinasabi ni mama. Totoo pala yung sinasabi ni papa. Marami nang nagawang butas o marami nang naibigay na trials, marami nang napagdaanan, marami nang nasayang na panahon. But still, may chance. Kung magdi-decide tayo na tumayo at bumalik at sabihin, accept natin yung pagkakamali natin. God is a God of all chances. Hanggat may pagkakataon, ang ating Panginoon, ang ating Amang nasa langit, hindi na uubusan ng pagkakataon at pagpapatawad sa atin. Basta't samantalahin natin na may pagkakataon. Hindi natin alam kung hanggang kailan o baka matapos yung panahon at pagkakataon na yan. Verse 22 at 23. Hindi lang yung nagbihis. Ang sabi pa niya, katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo yung magdiwang sapagkat ang anak kong dito'y namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila'y nagdiwang. O tignan ninyo, meron palang pagdidiwang. Kaya totoo yung sabi ng Bible, may isa man na tumanggap. May isang tao na tumanggap, magbago, tumanggap sa ating Panginoon, libo-libong anghel ang nagdidiwang sa kalangitan. Kapag mayroon pa lang bumalik, huwag natin ikasama ng loob. Dapat magdiwang, dapat magpiesta, dapat magpatay ng buya, dapat magpatay ng baka. Kung wala tayong magpatay na baka, corned beef. Corned beef ba? Wala nang corned beef pala. Seafoods na lang yung meron. Seafoods, may seafoods tayo dyan. Sardinas. Magdiwang. Bakit? May bumalik. O hindi ba pagka yung magulang natin na galing ng ibang bansa at bumalik, nagdidiwang tayo kasi bumalik siya eh. Nagkaroon na naman ng reunion. Pero ngayon, hindi nagdidiwang, tinatakbuhan yung mga bumabalik na OFW. Natatakot daw sila. Wala nang sumasalubong ngayon. Sa isang banda, malaking bagay din yun para sa mga OFW. Kasi kawawa yung mga OFW dati na hindi wala namang nakakaalam yung mga kamag-anak na malayo, kahit malayo kamag-anak, bakit alam yung pag-uwi mo? Mas una pa silang nakakalam,
surprise mo sa pamilya mo, pero sila alam nila. Tapos pupunta sa bahay nyo, no? Pag nabigyan mo ng konti, isang sabon, isang chocolate, may masasabi pa. Tagal-tagal sa abroad, sabon lang, tsaka chocolate. Yung baby ka. O kaya ngayon, pabor sa kanila yung ganyan na walang sumasalubong kasi karamihan naman na humihiling pa sa kanila. Yung mga tao walang pinabaon nung sila yung umalis. Masyadong demanding. Sabi nung nabasa ko, ang taong kapag may nag-abroad at wala kang pinabaon nung siya ay umalis, wala ka rin karapatang humingi ng pasalubong pag siya ay bumalik. Ang mga may karapatan daw humingi ng pasalubong, yung mga may pinabaon. Ay, aalis ka na pala ngayon. Tita or pinsan, aalis ka pala ngayon. O baunin mo ito. Isang pansit canton kasi mahal ang pansit canton doon. Isang sardinas kasi sigurado mamimiss mo ang pagkain ng Pilipinas. Totoo. Nung nasa Korea ako, binibili ko rin Filipino food. Ang mahal. Toyo, 250 pesos. Kung kinonvert mo, bibili ka ng tusino, mga 300 pesos yung 1/4 yata yun. Ang gagawin mo, titipidin mo kayo eh. Tapos parang pagka bumalik, ay, ito nga pala, yung pinsang ko ito, binabawanan ako ng pansit canton na isa mo ko. Bibigyan ka rin yan hanggang ngayon. Ng noodles naman noodles naman nung pinanggalingan niya, ng bansa. O para matikman mo. At least, natikman mo yung noodles. Huwag ka mag-expect na pansit canton yung pinadala. Ang i-expect mo, bibigay sa'yo iPhone. Ang bibigay sa'yo, iPad. Ang ibibigay sa'yo, sapatos. Dapat tanggalin natin yung ganyan mentality. Kaya dapat kaya ito nung bumalik na, nagdiwang sila, makiisa tayo sa pagdiriwang na yun dahil nakabalik siya ng safe and sound. Hindi ibig sabihin na kailangan magdiwang na, ano naman akong regalo, ano naman akong pasalubong, hindi naman nagyayaya. Mano, pumunta ka dun sa bahay, ay, pinsan, nakarating ka na pala, nakabalik ka na, salamat naman sa Diyos at safe and sound kang nakabalik. Wala kang sakit. No? Payapa kang nakarating. Payapang nakalipad. O nakalipad yung aeroplano at nakalapag at nakarating ka dito ng payapa. Salamat. Masaya ako makita kang muli. O. Diba? O di syempre matatouch naman yung maaalala niya. Ay, alika pala, pinsana. Alika pala. Ante, alika pala. Meron akong konting pasalubong dito. Ay, salamat. Diba? Hindi ba't ang sarap ng pakiramdam? Hindi yung asoy lang. Ay, meron pala ako pasalubong sa iyo. Titignan na lang. Tapos pagdating doon sa bahay, ano yung dalang-dalang mo? Sabi ko, yung tindahan, para kasi sino yung tindahan ko. Apoy lang. Nakabay pa yung tindahan. Just good lang. Sila pa mga demanding. Hindi ganun. Dapat kapag may bumabalik, makiisa tayo sa kagalakan. Dahil safe sila. Dahil merong pagkakataon na makapiling natin ulit sila. Kaya ang pagmamahal, kaya itong tatay, nung nakita niya yung kanyang anak, wala nang isip-isip. Hindi niya na sinumbatan. Hindi ba kinuha mo, pinili mo yan? Pinili mo, ginusto mo yan, kinuha mo nga yung manang, buhay paro. Tapos ngayon, nilustay mo sa kung saan-saan. Ngayon, babalik ka dito. Bakit? Ubus na ba ang pera mo? Ubus na ba lahat? Naghihirap ka na? Eh, pwede naman yan sabihin, kung tutuusin, pwede naman kasi ang sabi na nga ng anak, gawin nyo na lang akong alipin. Eh, pwede naman na gawin yun kung tutuusin. Pero dahil sa pag-ibig ng isang tunay na ama, hindi niya kayang gawin yun sa kanyang anak. How much more ang ating Panginoon? Minsan kasi, nakikinig tayo, minsan kasi sinusunod natin ang isipan, sinusunod natin ang ating puso nang hindi natin talaga pinag-iisipang mabuti kung ito ba ay makakabuti para sa atin. Minsan kasi kung ano yung naisip natin, yun na yung gagawin natin. Minsan kung ano yung desire ng puso natin, yun na yung gagawin natin without even thinking kung yan ba ay will at makaka-please
sa ating Panginoon o makakabuti para sa atin. Listen to your heart. If your heart will lead you to God. Pakinggan daw natin ang ating puso, kung ano yung sinasabi ng ating puso, maging sinasabi ng ating isip. Kung it will lead us closer to God. Kung ang sinasabi ng ating isipan ay makakapagpalapit sa ating Diyos, then sundin natin ang ating isipan. Kung ang sinasabi ng ating puso ay lalong makakapagpalapit sa relasyon natin sa Diyos, then sundin natin ang ating puso. Kasi hindi lahat ng naiisip natin makakapagpalapit sa Diyos. Hindi lahat ng gusto ng puso natin makakapagpalapit sa Diyos. Beware of just following your heart. Marami na pong bumagsak. Dahil sinunod lagi nila ang kanilang puso nang hindi pinag-iisipan. Sinunod nila ng sinunod ang kanilang puso, nakakita ng gwapo, kaya gwapo siya na yung soulmate ko. Nakakita ng maganda, thank you Lord, binigyan mo ako ng maganda. Pansin ninyo, bakit walang mga tumatagal ngayon? Karamihan ang nakikita ko post sa Facebook, pagka merong nag-celebrate ng anniversary, nag-post ng celebrate ng anniversary, third year, happy third year anniversary, may love, may sweetie pie, may buko pie, may choco pie, tomato pie, lahat na ng pie, di ba? Tapos mag-comment naman yung sana all nag-anniversary, sana all may anniversary. Kasi yung iba hindi na umaabot. Kasi before, ang relasyon tumatagal talaga. Ngayon, ang relasyon saglit na lang. Kaya na-invento yung monthsary para meron namang celebration. Kasi nga, bihira na yung umaabot ng isang taon. Eh bakit bihira umaabot ng isang taon? Bakit ang dali ng magsawa ng tao ngayon na magsawa sa relasyon? Eh kasi nga, ang bilis ng ligawan. Nakakita lang ng gwapo, kinuha yung number, tinext kinabukasan, kinagabihan, sila lang. Ano pang i-expect na? Di syempre, mabilis din. Instant din. Pwede bang kunin yung number mo? Ako nga pala, ang pangalan mo. Tapos sige, gwapo. Tapos tinext ka, kumusta ka na? Simula nung nakita-kita kanina, hindi na ako makapili, hindi na ako makatulog. Hindi na ako makatakin. Ikaw na yung tumatakbo sa isip ko. Napapagod ako. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Anong na-receive naman ng babae? Talaga, ako din eh. Kung niligawan ba kita, sasagutin mo ako. Ewan. Sabi niya. May pag-asa ba ako? Sige, tayo na. Di na tapos. Tapos iniwan ng isang buwan, nagsawa na, 2 buwan, nagsawa na, tapos iiyak-iyak. Hindi ko kaya mabuhay. Wala siya. Nagwapong tumig kami. Ay! Nabuhay ka nga ng ilang taon nang wala siya, tapos sasabihin mo nang naghiwalay kayo. Hindi mo kayang mabuhay nang dahil wala siya. Tapos sasabihin, bakit ganito? Walang tumatagal. Walang tumatagal sa pakinggan. Eh kasi nga, hindi mo pinapatagal na kilalanin yung tao. Hindi mo pinapatagal na manligaw sa'yo. Nakita mo lang na humanap ka ng tao na naglilingkod sa Panginoon. Kasi ang pagiging gwapo, tandaan niyo ba, mga dalas, ang pagiging gwapo, hindi nakikita sa physical appearance. Anong meaning ng pogi ngayon? Presence of God inside. Tignan mo yung lalaki na merong tunay na relasyon sa Diyos. Makikita mo ang tunay na gwapo. Kung yung gwapo talaga na physical, tapos naglilingkod sa Diyos, paubos na kami. Naubos na kami. Ilan-ilan na lang kami. Nawala na. Si Brother Louie, si Brother Chris. Wala na. Makunti na lang kami. Kaya kung ang titignan mo is the people o yung person na may tao na may takot at may tamang relasyon sa Diyos, ang gagawin sa'yo ng Diyos kahit
kudrado yung ilong niyang lalaki na yan, kahit pa triangle yan, no? Kahit pa parang na tinapakan niya ng kalabaw at ng ganon, bubulagin ng Lord yung mata mo at pag nakita mo siya, ang guwapo talaga. Sasabi niya, nagguwapo daw. Ang guwapo niya, Lord. Sana po, Lord, siya po yung binigay niyo sa akin. Eh kasi nga, ang nakikita mo na sa kanya, yung relasyon niya sa Diyos, hindi yung physical appearance niya. Eh kaysa naman yung ang guwapo-guwapo. Diba? Ang tangos ng ilong, tapos yung mga mata niya mapupukay, tapos may bigote, may balbas. Diba? Tapos yung nakikita mo, pogi-pogi. Eh ang gusto rin naman pogi. Pogi nga siya eh. Gusto niya pogi din. Tapos manghihinayang ka, ay sayang. Tapos pag nasaktan ka, sabihin mo na, nagkarelasyon ka, ang ganda. Ang sarap sa una, maganda. Sa una, masaya. Ha? Sa una, masaya. Eh habang tumatagal, nakikita mo yung tunay na ugali. Kasi nga walang tunay na relasyon sa Diyos. Ang tunay na makapagpapasaya sa atin, kung talagang gusto natin maging masaya sa ibibigay ng Lord sa atin, hanapin natin yung tao na naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo magsisisi. Tayong mga binatang dalaga. Pag meron, pag nag-decide kayo na mag-asawa na, piliin ninyo yung totoong may relasyon sa Diyos. Kapag nagsisi kayo sa bandang uli, halimbawa, nakakita kayo, naglilingkod naman siya ng totohanan sa Diyos, pero bakit hindi maganda yung nangyari sa balikan ninyo ako, sabihin ninyo, sinungaling ako. Pero, kapag talagang naglilingkod sa Diyos ang isang tao o ang dalawang tao, ang isang babae, isang lalaki, ang Diyos ang nakapamagitan sa kanila. Magiging tama ang takbo ng kanilang pamilya. Magiging masaya sila. Ma-appreciate mo. Ma-appreciate mo yung asawa mo. Ma-appreciate mo siya. Pag-gising pa lang, nagpintas na talaga ba? Kahit hindi pa yan ang namuta-muta. Nagpintas ka. Ikaw rin ang gwapo mo. Kahit amoy kalabaw ka pa. Eh kung kagagaling sa bukid, kahit amoy kalabaw ka pa, ang gwapo mo. Eh pagka yung asawa naman, kagagaling na naglinis ng isda, ang lansa mo, pero ganda mo pa rin. Nai-inlove lalo ako sa'yo. Hindi yung, pagka wala ng relasyon sa Diyos, mag-aaway at mag-aaway, nakabambangsit ka. Umagsik ka tayo. May sapay lang anak mo, di pa mo, bigusin. Kailangan natin hanapin yung merong totoong pagdilingkod sa Diyos. Huwag tayong basta-basta magde-decide sa kung ano yung gusto ng puso. Kasi ang ating puso ay walang mata. Kaya meron tayong mata para makita kung ano yung pinipilos ng isang tao. Huwag tayong pagbubulan doon sa takbo ng mundong ito. Ang takbo ng mundong ito parang pagka grade 6 ka na, kailangan may boyfriend. Grade 6 samantalang noon, yung grade 6 kami, pinoproblema namin kung paano kami makakapaglaro ng hapon nang hindi papagalitan ng nanay pag bumalik. Ngayon, ang pinoproblema ng mga grade 6, walang ka-chat. Walang mga nag-chat sa kanila, walang bihirang buhay ito ngayon mga bata. Mantalang noon, high school, ang problema kung anong kursong kukunin sa college. Ngayon, yung high school, problema kung paano magpapaalam sa boyfriend. Boyfriend pa lang, kailangan nang magpaalam. Samantalang sa magulang, hindi magpaalam. Sa boyfriend, kailangan ipaalam na. Pupunta ko sa ganito, si ganito ang kasama ko, hanggang ganitong oras lang kami ha. Ano yung susuot mo? Siyempre, nakapagtanong ako yung mahaba. Bawal lang ka short ha. Sa nanay, saan nga punta?
pag sa nanay ang papaanak. Siya pa ang galit, inuunahan na ng galit. Inuunahan na ng galit, tapos pagdating sa bahay, oh, bakit ginabi ka? Kita, nagpakanak mo na tayo ngayon. Awan ka rin malugalan. Basong kumain. Mata na pagdating, nabuhay ko rin nag-text, asan ka na? Nandito na ako sa bahay. Nakakauwi ko. Pagod nga ako. Tikulang. Ganyan rason, nakakapanginig ng laman. Pagka wala narinig ng rason na ganyan. Tikulang na talaga, diba? Tukan mo ng mic ka pagka huwag kayong ganyan, yung ganong magrarason. Don't just follow your heart. Kung hindi yan maglilid, ng closer to God. Isaiah 14, verses 12 to 15. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa, at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok, natagpuan ng Diyos sa malayong ilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. Verse 15. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan. Sino yung tinutukoy ng Isaiah dito? Si Lucifer. Oh, bright and morning star. Di ba't ikaw ay isang malingning na bituin sa umaga? Pero bakit nahulog? Kasi pumasok sa kanyang isipan, sabi niya, aakyat ako sa langit. Sa ibabaw ng bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan mo. Minsan sa buhay natin, nagiging sarili na natin yung nasusunod. Parang itong tignan natin itong sa prodigal son. Parang gusto niya, nagpara niya lang, sinabi na, Tay, ibigay mo na sa akin ang aking yaman, ang aking parte, para magkapantay na tayo. Ibigay mo sa akin ang aking mamanahin, para magawa ko na yung gusto ko, wala ka nang pakialam sa akin, wala na rin akong pakialam sa iyo. Mamumuhay ako sa kung ano ang gusto ko para ako ang masunod. Puro ako. Dito bumagsak si Lucifer dahil puro ako. Puro gusto niya ay para sa kanya. Papantayan ko ang Diyos. Tingnan, sabi niya, pupunta ako sa ulap. Maglalagay ng trono. Kaya yung pagbagsak ng tao ay dahil sa kung ano yung ginagawa natin sa ating sarili. Kung ano yung nagiging way natin, way of life natin. Sa verse 15, ang sabi niya, anong nangyari at nahulog ka. Kasi kapag sarili lang natin ang ating iniisip, darating ang araw, mahuhulog tayo. At once na tayo nahulog, magpasalamat tayo kung makakabatang pa tayo. Kasi ito, sabi niya, nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kalalimang walang hanggan. Nahulog na siya. Nandun na siya. Nahusgahan na siya. Hindi na siya pwedeng mag-repent. Imagine, isa siyang worshiper of God. Pero nung nangyari, lumaki ang kanyang ulo, ang gusto niya, pantayan niya na ang Diyos. Minsan sa atin, ganun eh. Kapag medyo meron na tayong alam, medyo lumalaki na yung ating ulo, pakiramdam natin, importante na tayong lahat.
na parang ang isang bagay ay hindi magaganap kapag wala ka. Kapag ang isang bagay ay hindi mangyayari kapag wala ang iyong presensya. Ibabagsak tayo ng Diyos kapag ganyan ang ating relationship. Anong kailangan natin gawin? We need to go back to the Father. Ezekiel 28 verse 1. Sabi dito, tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro, o ng pinuno ng Tiro na ito, ang pinakasabi ko sa kanila, sabi ko ni Ezekiel. Sa iyong kapalaluhan ay sinasabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo ay hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Parang ng isang tao. Pinipilit mong abutin yung trono, pinipilit mo kaagad abutin yung posisyon ng isang tao nang hindi pa naman talaga panahon. Huwag nating pilitin ng isang bagay na maabot ng hindi pa panahon. Babagsak tayo. At kung talagang plano na ng Diyos na ilagay ka doon sa posisyon na yan, ang Diyos ang maglalagay para sa iyo. Hindi tayo, hindi ikaw, hindi ang ibang tao, kundi ang Diyos mismo ang maglalagay sa iyo sa posisyon na yan. At once na ang Diyos ang naglagay sa iyo sa posisyon na yan, walang sino mang tao ang pwedeng magbaba sa iyo. Pero kapag ikaw ang naglagay sa posisyon na yan, ibababa ka ng Diyos. Kasi hindi ka pa nilalagay ng Diyos, pinipilit mo nang ilagay ang sarili mo sa posisyon na hindi pa plano ng Diyos sa iyo. Huwag nating apurahin ang isang bagay. Sino makakapagpilit na pahinugin ang isang bubot na bayabas? Tanggalin mo siya sa puno? Huwag pahinugin mo na? Maaaring lumambot siya pero hindi hinog. Maaaring lumambot siya dahil sira na. O lumambot siya dahil sa tindi ng init. Pero once na kinain natin, hindi natin ma-appreciate yung sarap ng prutas nila. Pag inantay natin na mahinog sa puno, kunin natin sa tamang panahon, kapag kinain natin, nakangiti pa tayo. Parang yung, makakain natin yung, parang yung mushroom kanina. Ang sarap. Ang tamis. Kapag pinitas, binigay, niluto, ay! Sabaw pala, ulam na. Kaya lang sabi ng Biblia, may kanya-kanyang panahon sa bawat bagay. Lahat yan, may kanya-kanyang panahon. Huwag natin ipilit ang panahon ng isang bagay kung hindi pa talaga panahon. Kaya, kung tayo, parang ang gusto natin, kaya sabi ko, pinipilit mong abutin ang isipan ng Diyos. Minsan kami, pinipilit natin abutin yung bagay na hindi pa naman para sa atin. Huwag nating pilitin. Baka dumating dun sa point na tayo lang din ang masaktan. This kind of thinking is a rejection of a relationship with God. Yung ganito, yung parang pipilit mo yung sarili mong kagustuhan na masunod, yung sarili natin kagustuhan na masusunod, kaysa dun sa kagustuhan talaga ng Lord sa atin. It is a rejection of a relationship with God. Yung prodigal siya, di ba? Na-realize niya na nagkamali siya. Unang-una sa Diyos, nawala yung relasyon niya sa Diyos. Kaya sabi niya, babalik ako sa akin naman, sasabihin ko, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Kasi, kapag ganito ang pag-iisip natin na gusto natin tayo ang masunod, iniisip natin o nire-reject natin ang relasyon natin sa Diyos, kaya nagkakaroon tayo ng gap sa ating Panginoon. Kaya minsan ang pakiramdam natin, we are living in our own wilderness. Parang walang nakakarinig, walang nakikinig. Parang feeling natin we are alone. Mag-isa lang tayo. Parang ang hirap mabuhay. Naghahanap ka ng karampi, walang kumakampi. Kasi kapag kinampihan mo ang mali, mapapangarap din pati yung kumampi sa'yo. Kasi nga mali na eh. Ang tanging solusyon sa mali, bumalik ka sa iyong Ama, sa ating Amang nasa langit, at hihingi natin ng tawad ang ating pagkakamali. A rejection of relationship with God is a rejection of fathering. Kapag nireject natin ang relasyon natin sa Diyos, nireject din natin ang pagiging isang ama niya para sa atin. Paano niya magagawa? Paano niya magagawa? Yung mga bagay na gusto niyang gawin sa atin, kung nire-reject natin ang relasyon
ng pagiging isang ama sa kanya. Lumayo tayo sa kanya eh. Paano? Di ba? Lumayo tayo sa kanya. Sabi natin, di ba, anak mo rin po ako. Eh, sabi ng Badyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas eh. Yun lamang sumusunod sa aking mga pinag-uupos. Kaya, we are rejecting to become son. Yung fathering relationship between father and son, nawawalan tayo ng pagkakataon na maging tatay natin ang ating amang nasa langit. Kapag ka-reject natin at mas ginusto natin mamuhay sang-ayon sa ating sariling kagustuhan. Hindi ba't nawala ang pagiging father, yung relasyon nung tatay doon sa prodigal son nung siya'y lumayo? Nawalan siya ng connection. Kung hindi bumalik yung prodigal son, hindi niya mabibigyan ng bagong damit kasi hindi niya alam kung nasaan siya. Wala pa namang ways noon eh. Hindi niya alam kung saan siya tumungo. Hindi niya alam kung nasaan yung kanyang anak. Gustuhin man niyang magpakaama doon sa kanyang anak, hindi niya kayang gawin dahil doon sa desisyon, sa maling desisyon ng kanyang anak. Same as with God. Gustuhin man magpakaama ng ating Diyos na nasa langit sa atin at ibigay yung mga bagay na para sa atin na inihanda niya, hindi niya magawa dahil lumayo tayo sa Kanya. Umalis tayo sa Kanyang poder. Umalis tayo sa Kanyang pananagutan. Mas pinili natin na manahan at mamuhay sa sarili natin kagustuhan. So nawawala yung fathering. When we reject the fathering, we will become orphan. Kapag umalis tayo sa ating ama, pag umalis tayo sa ating magulang, nagiging orphan tayo. Ano yung orphan? Yung? Ano sa Tagalog yung orphan? Ulila. Ulila. Yung orphanage, kaya ng orphanage, tahanan ng mga naulila o tahanan ng mga umalis, yung nawala doon sa sa relasyon ng kanyang mga magulang. Walang magulang na tumitingin sa kanya. So hindi naman lahat ng nasa orphanage ay ulila eh. Yung iba umalis. Yung iba ayaw bumalik o hindi makabalik dahil nahihiya. O maaaring hindi na nila alam kung paano pang bumalik sa kanila. Kaya pag nakita, dadalhin sa orphanage. Yung iba naman, ipinunta doon. Dahil ayaw alagaan, ipinunta talaga doon. So, when we reject the fathering, we will become orphan. Di ba yung ulan? Rejection of relationship with God. Yung kind of thinking na pagka ginugusto natin yung sarili natin, it is a rejection of relationship with God. A rejection of relationship with God is a rejection of fathering. When we reject the fathering, we will become orphan. Para tayong mga ulila. Na parang sabik na sabik sa isang tatay. Kaya ako, ulila na ako sa aking mga magulang. Kaya dumadating dun sa point na gustong-gusto kong kausapin yung tatay ko, yung paano yung mga problema, yung nanay ko, gusto kong humilin ng gusto kong kahit hindi nila makausap, yakap lang, yung mga ganon, wala na ako magawa. Iyakapin ko man sila, magbuhukay pa ako. Diba? Eh kung biglang yumakap din yun, diba? Tsaka mahirap kang yakapin yung buto. Hindi mo mapipil. Hindi ko na rin alam kung alam yung buto ng nanay ko doon at saka ng tatay ko. Baka mapagbalibaligtad ko ba kung bubuhuin ko. Ang hirap ng yung walang magulang na nag-guide sa'yo. Yung titignan mo, parang isip natin, minsan, yung bagay na nakikita mo sa iba, minsan yung tatay, binubuhat yung kanyang anak. Matanda na, naglalaro sila ng basketball.
Ano yung pakiramdam pagka yung tatay ko kalaro sa akin ng basketball? Yung nanay nila, yung nilolo, yung pinagbibiro, ano yung pakiramdam? Ano kaya na yung pakiramdam kung buhay pa yung tatay ko? Kung buhay pa yung tatay ko? 5 years old kasi namatay na yung tatay ko. Kaya mamas boy ako. So, pagka nawala yung fathering sa atin, nagiging orphan tayo. Ganon din sa Lord. Kapag nawala ang fathering ng Lord sa atin, we will become orphan. Ang spiritual natin nagiging orphan. May mga desisyon tayo na hindi na natin nagagawa. Kasi bakit? Wala nang patnubay ang Diyos eh. Hindi niya naman sabi na, anak, huwag yan. Anak, naliligaw ka na ng landas. Anak, lumalayo ka na sa akin. Eh, malayo ka na eh. Lumalayo na tayo ng lumalayo eh. Lumalayo na tayo ng lumalayo sa Diyos. Kaya yung tinig niya, hindi na natin marinig. Tandaan natin, kapag lumayo tayo sa isang tao at pinilit natin kausapin niya, hindi niya na tayo maririnig. Marinig man tayo, hindi niya tayo maiintindihan. Nakikita niya na lamang na bumubuka yung bibig natin. Anong dapat natin gawin para marinig niya kung ano yung sinasabi natin? Lapitan natin siya. Lapitan natin siya, tsaka natin sabihin kung ano yung sinasabi. Same as with God. Although ang Lord is omnipresent, sa lahat ng dahon nandun siya, pero ang Diyos ay hindi rin bigay, pero may nagiging hadlang sa kanyang pandinig upang hindi marinig yung ating mga sinasabi kapag tayo ay malayo sa Kanya. Hinahadlangan tayo ng ating mga kasalanan. Sinasabi natin, ngayon, i-inject naman ngayon ng kaaway. Hindi, makasalanan ka. Ipagkakabuyan ka lang ng Diyos kapag bumalik ka, ipapahiya ka. Ipapahiya ka lang ng mga tao na kasama mo dati. Ipapahiya ka lang ng mga tao na kasama mo dati tapos iniwan mo. Kukutsay ka lang mo. Oo nga mo. Hanggang hindi na naman bumabalik. Hanggang sa wala na. Eh ang orphan, para magkaroon ng fathering, kailangan mong bumalik sa iyong tahanan. Kailangan natin bumalik sa ating tahanan. The heart of the father or of father is to have reunion. Isa sa mga minimiti o isa sa mga nasa puso ng ating Ama ay magkaroon ng reunion. Ng ating mga magulang ay magkaroon ng reunion. Pansinin ninyo, kapag kumpleto ang mga anak sa isang tahanan, masaya ang magulang. Nagkakaroon ng reunion. Pero kapag may kulang, hindi ganun kabuo ang kasiyahan. Same as with God. Kailangan natin magkaroon ng reunion dito. Kailangan natin makipag-reunite. Reunion eh. So, kailangan reunite. Kaya ang reunion, ibig sabihin, reunite, magkakaisa ulit. May unity na naman. Hindi yung pag nag-reunion ng pamilya, payabangan. Yung anak ko, alam nyo ba, ganito yung pinapos niya. Siya ng doktor. Siya ng engineer naman yung anak ko. Yung anak ko, lawyer. O di, pag malaki yung anak ko, pastor. Yung anak ko, nag-lingkod sa church. Yung anak ko, hanggang ngayon, wala pang boyfriend. Kasi hindi nag-aakura. Hinahanap yung tama at plano ng Diyos sa kanya. Magandang maging successful sa mundong ito nang hindi natin napapabayaan ang ating relasyon sa Diyos. At once na inuna natin ng Diyos, magiging successful tayo sa mundo. The heart of the Father is to have reunion. John 14:18. Ito ang pangako bilang isang ama. I will not leave you as orphan. I will come to you. Tignan ninyo gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. I will not leave you as orphan.
I will come to you. Ibig sabihin, kapag nakita niyo tayo, parang nag-iisa at walang makasama, di alam kung saan tutungo. Pupunta daw ang ating Panginoon. Darating siya. Ano sabi niya ng Tagalog? Hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Ayaw ng Diyos at nakita ng nangungulila tayo. Hindi ba't yung time na sila kasama yung mga disciple na nakita siyang mga tao, nagkaroon siya ng compassion. Sabi niya parang mga tupa na walang pastor. Kasi meron siyang heart of a father. Meron siyang puso ng ama. Puso ng isang pagiging ama. Once na nagkaroon tayo ng puso ng pagiging isang ama, hindi natin makikita yung ating mga hindi natin kakayanin na makita yung mga dati natin nakasama na naliligaw. Kung ano na yung ginagawa. Kaya huwag kayong magtatampo kapag napagsasabihan kayo ng mga bulan, ng mga tatay. Huwag kayong magtatampo. Huwag sasama ang loob na kung napagsasabihan kayo ng pastor. Huwag kayong magtatampo kapag napagalitan kayo. Ang kailangan ninyo, bumalik kayo. Kailangan ninyo, sabihin ninyo, nagkamali ako, basil ko. At ang tatay naman, once na-touch mo ang heart niya, baka mauna pang umiyak sa'yo. Ang tatay naman, kapag nag-sorry ka at yumakap ka, kahit bato ang puso o bato ang estilo ng tatay mo, marunong din lumambot ang puso ng isang ama. Ang Diyos, bagamat siya'y makapangyarihan, hindi niya tayo kailangan ng tutuksin. Pero once na touch natin ang kanyang puso, lumalambot, umiiyak, at handang tumanggap muli. Handa niya muli tayo matanggap. Dahil ayaw niyang makita na nangungulila tayo. At napakalaga sa atin, malaman natin, makita natin, maramdaman natin ang tunay na pag-ibig ng isang ama. Kung paano magmahal ang ating amang nasa langit. Ganyan niya tayo mamahal. Ganyan niya tayo inaantay na bumalik sa Kanya at sabihin sa ating Panginoon, nagkasala ako sa Diyos. Nagkasala ako sa inyo. Ngunit ito ako ngayon, bumabalik. Humingi ng tawad at muli kong binubuksan ang aking puso upang kayo po ang maghari sa akin. Naantay lang tayo ng Diyos. Naantay tayo ng ating Ama na bumalik. Gaya ng prodigal son. Bumalik tayo sa kanyang piling. Hindi tayo ibibiguin ng ating Ama. Palapakan po natin ang ating Diyos. Tayo po natin tumayo. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong patuloy na pag-ibig sa amin. Salamat po sa patuloy na pagiging ama. Salamat po sa pagiging isang ama na handang maghintay sa pagbabalik ng iyong mga anak na patuloy na nagkakamali, patuloy na nagkakasala. Salamat, Panginoon, sa paghihintay sa amin. Tunay na ang iyong pag-ibig ay hindi kayang antayan. Ang iyong pagmamahal sa amin ay hindi magkukumpara. O Diyos, narito po kami ngayon. Bumabalik sa iyo. Lumalapit muli sa iyo, Panginoon. Inaamin ang aming mga pagkakamali. Inaamin ang aming mga pagkukulang na hindi namin kayang manahan sa ganang sariling kakayanan po namin. Hindi namin kayang mabuhay
sarili lamang po namin. Lord, kapag pinilit namin mamuhay na ayon sa aming sarili, mapapahamak po kami. Sa oras na ito, salamat sa pagkakataon na iyong ibinigay. Nanumbalik kami sa iyo. Nanunumbalik kami sa iyo. Salamat sa bukas palad, bukas kamay na pagtanggap mo muli sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagyakap muli sa amin. Salamat, aming Ama. Dahil tinanggap mo pa rin po kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging isang mabuting anak sa iyong harapan. Na Lord, hindi na kami muling madeceive ng sarili naming kagustuhan. Hindi na kami muling magkaroon ng pagkakataon na mas piliin namin yung sarili namin gusto kaysa sa plano mo sa amin. Salamat ng maraming Diyos sa kabutihan mo sa amin. Panginoon, ito po ang aming buhay. Iniaalay po namin sa iyo. Ikaw po ang hari, manahan, at ang kagustuhan mo po ang masunod sa aming buhay. Salamat po ng maraming. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa.